Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ayan, isang magandang araw sa ating lahat. Ito na naman po ang ating Advocate Connect dito sa ating Kakampi Online. At syempre ang ating makakasama dito, walang iba kung hindi ang ating mga OFW. Ito'y hosted by Irene Manat. Hello, Miss Irene. Hello po, Ma'am Pe. Good afternoon po. Good afternoon po, Pilipinas. Magandang umaga, Middle East. Thank you po, Ma'am Pe. Once again, nandito po tayo sa Advocate Connect Kakampi Online from Ma'am Pe Nicodemos. Maraming salamat po. Programa po ng ating mga advocates po ito ngayon, araw na ito. Okay, araw po ng Lunes. Advocates Connect. Okay. Ma'am Irene, kamusta? Paano nga ba mga mangyayari sa mga OFW natin? Napalitan mo ba yung isang OFW natin sa Saudi Arabia? Yes po. Oo. At tayo nakikiisa doon. Ano ba nangyari doon? Alam mo ba? Meron ka na bang alam doon sa kwento na yun? Naipasa lang sa GC namin, ma, pero wala pa akong update info nun kung ano talaga ang nangyari sa OFW na. Yung sa pinatay yata, pinatay ng Kenya. Sana nga ay maging maayos ang mga bagay-bagay doon. Well, anyways, ano ba ang mga balita natin ngayong araw na ito? Dito sa ating Advocates Connect. Kumutang bati ng aking mga defenders team na nasa mabuti kayong kalagayan at sana mabaan niyo pa ang pasensya niyo sa mga pagtulong po sa mga artists OFWs na humihingi po sa atin ng tulong. Gabayan niyo po sila morally and spiritually po. Okay. So, anong meron tayo ngayon sa kanila? Yes po, ma'am. Nais ko po munang pabatiin ng aking advocate na monitoring advocate na si Ma'am Lynn Macalisang Rason. Pasok po, Ma'am Liz. Pasok po, Ma'am Lynn. Hello Kapairin and Ma'am Nicodemos. Magandang umaga po, Pinas. Tsaka magandang tanghali na pala dyan. Sorry, magandang tanghali. Ayun. Taga-saan ba si Miss Miss Razon? Miss Lynn. Ma'am Lynn. Nasaan si Lynn ngayon? Miss Lynn? Nasaan ka ngayon, ma'am? Taga-saan ka daw, Ma'am Lynn? Mag-unmute ka po. Ma'am Lynn. Ayun, medyo humina. Well, anyways, nandito Kirby. Si Kirby. Kirby Montaliana. Kirby? Hello, Sir Bati Kirby. Po ako Ayan. Sir Kirby, nasaan ka ngayon? Ay, mag-mute ka muna, mag-unmute ka, sir. Mag-unmute ka po para marinig po yung boses mo. Yung Indutin po yung mute. Hello, ma'am. Hello. Ayan. Magandang araw sa'yo, Sir Kirby. Magandang hapon po dyan, ma'am. Okay. So, Miss Irene, ano nga ba to? Ikwento mo nga, ano ba ang ni Yes Kirby? po, ma'am, bago po ang lahat, ipakilala ko din po ang aking monitoring advocate na nandito din ngayon, si Ma'am MCBO Ann. Pasok po, Ma'am MCBO Ann. Bago po muna, bago po tayo ipagpatuloy ang ating report sa ating OFW na nandito po ngayon. Ma'am Ann po, bati po. Ayan po, good morning po. Saka magandang tanghali din po dyan. Morning dito sa Saudi po. Ma'am, open mo yung camera mo. Pwede ba? Naglilinis po kasi ako bawal po ang... Okay. Sa Sige po. Middle East po ako. Okay. So, si Miss Ann, ayan, naglilinis daw. Pasensya na po, Ma'am Ann. Okay. So, Okay po. Okay, Ma'am Irene. Yes po, ma'am. Dahil po dito sa humingi nga po ng tulong sa atin, si Sir Kirby po from Davao po. Ang case po ng asawa niya, ang pangalan po ng asawa niya na humingi po ng tulong is si Geraldine Entroso Gamboa po from the ma'am case po. Ito, Ma'am Fef. Ang case niya is hinihipuan sa masisela na baghagi ng katawan at pinapakitaan ng ari ng kanyang anak na amo.
wala ng contact dahil pinuha na daw po ang kanyang cellphone. Ang agency po naman is Melacom Global Services Incorporation. Shout out po, Melacom. Melacom Global, sorry. Ano na daw? Ano na daw ang balita ngayon? ORCC, yes po ma'am. Basahin ko muna yung update sa akin ng ORCC ngayon. As of now, requested for the pull-out and repatriation encoded by OWA Regional Welfare Office, Region 10 po, Region 11 Davao. Action taken po, the NOK, next of kin request an update on the case referred. It was shared that the OFW is still with the employer and she is pleading to the pulled out immediately. Allegedly, the FRA already called the employer to validate the reports, but the OFW was not able to express her concerns because the employer was closely monitoring the conversation apart from the sexual harassment complaints of the OFW. Also reported that she has not received her 2 months salary po, ma'am. So, hindi daw siya makapagsalita. Gawa nga po na nakikinig naman yung mo. So, kahit tatawagan yung, kahit gustong makausap ng OWA, from OWA po main office, then OWA OPC po, what I mean to say, then OWA Regional Office po, hindi nila makausap yung OFW, gawa nga po ng hinaharang ng kanyang employer, ma'am. So, paano pa natin to matutulungan kung gano'n ang ginagawa ng employer? Ngayon naman, ipakiusap yung OFW sa mga regional offices or welfare officer ng mga agency po. Okay. So, pwede na natin ibigay yan kay OWA, no? Pwede kasing si OWA na ang tumawag sa kanila or ang DMW. Tama? Tama. Sige. Kausapin natin si Curve. Gusto mo? Kausapin natin. Curvy, kamusta ka na dyan? You're from Davao. Parang di pa po okay, ma'am. Di pa okay. So, anong huling sabi sa ni Mrs. mo? Yung simula pa lang siya doon, ma'am. Kailan ba siya nagpunta doon? Kailan ba siya doon galing? Ay, kailan siya nagpunta doon? Anong panahon? Parang July yata. July. Okay. Parang July yata or August. Ayan. Sabi mo, dyan. So, July. Oo. July katapusan nata yung sabi mo eh. End of ganito July. yan, ma'am. Ano nangyari ba? Yung simula pa lang ng duty niya po doon, yung pagpasok pa lang niya sa bahay, sinipaan na siya ng anak ng amo niya. Parang may natapakan lang siya na bagay na hindi siguro nagustuhan ng lalaki. Tapos, nung time na yon, mga magwa 1 week, sabi ng asawa ko, naglinis daw siya sa kusina, tapos lumabas daw yung lalaki doon sa CR, pagtapos ng ligo, nakahubo daw lahat. Tapos, tinatawag yung asawa ko, siyempre, kung ikaw ba naman tawagin, siyempre, hindi mo naman alam nung ganun ang gawin ng anak niya. Yung pagharap niya sa lalaki, nakahubo na lahat. Tapos nakahawak sa ari niya. Tapos yun, yung simula na yun, pagtakbo ng misis ko, bumaba sa hagdanan. Tapos sinabol siya ng lalaki na nakahubot-hubad. Doon na yun ang umpisa ng pag-confiscate sa kanya ng cellphone. Tapos sinabihan siya na... Ang kwento yata, Sir Kirby, sandali po, is regarding yata po dun sa humingi ng tulong kay Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, paano po yung pagkakaanon sa'yo dun sa nagpo sa inyo na humingi ng tulong? Yun nga po, nakita ko sa social media na yung iyong pangalan na Irene na account, yun nabasa ko yung sa post niya na yun nga nakasaad doon na humingi ng tulong kasi 2 buwan na daw hindi pinapasahod ng amo, tsaka binabastos daw ng anak ng amo, at tsaka dinuduraan daw po ata ng ng anak ng amo sa mukha daw po. Yun po yung doon. Tapos ang sinulat po doon ni distress po na si Ma'am Gambua is wrong, kaya hindi po namin po matrace yung sa address po. Kasi mali po yung nakalagay na address, even sa contract po is mali. Yun lang po nagpapatunay doon yung Irene nga po kasi iisang lugar lang daw po sila na pinagkainan na mall. Which is sa Damam po. So nasa Damam siya ngayon.
Miss Yes po, Rason. yes po. Okay. Yes So ano pa lang siya, bago pa lang siya, July, no? End of July. Yes po. Oo, July, Yes August, po. September. Magkuhan Dalawang po buwan siya, pa ma'am. lang. Mag-2 months po siya Oo, ngayong magto 2 months Pizza pa 9. lang. Mm-mm. So Ngayong anong, Pizza 9. oo. Ikaw, Kirby, anong sabi niya? Anong gusto niya? Anong gusto niya sa'yo? Ang palagi niya po last tawag niya sa akin, gusto niya po talaga na umalis na doon sa amo niya o uwi na dito sa Davao kasi baka pag umalis na yung Indonesian doon, siya na lang mag-isa. Yun ang sabi ng asawa ko na babastos nga siya ng mga lalaki na meron pa siyang kasama. Paano na kaya pag siya na lang mag-isa doon? So, ano Kasi natin kasi pwedeng po, makausap ang agency mismo? Hindi ka ba pwedeng tawagan ngayon? Para tatanungin lang sana natin kung ano ang kung alam na talaga ang case na ito. may number ba? Baka pwede natin Yes po, matawagan. ma'am. Anong Yes number? po, ma'am. Merong number po. +63-917. Teka, ulitin natin. Cellphone yan? Yes po. 9? +63-917-885. Nakuha mo ba, be? Ulitin natin. 0917 0917 885 885 6638. 6638. Ayan. Opo. Ito si Mrs. Gamboa, no? Apo. Geraldine Introso Gamboa po. Geraldine, sige. Hanapin, natin to mamaya. Tingnan natin. Geraldine Gamboa. Sige. Sino ma-handle sa kanya? MCBO po, ma'am. Hindi, dito sa dito sa Melacom. Under Nino. Wala pong Ma'am Pe, wala pong sinabi na na Welfare officer na nag-ano sa kanya, ma'am eh. Ang nakalagay lang dito sa ORTV update niya, welfare officer, regional welfare officer, region 11, Davao. Dyan sa Region 11 pala. O yan, okay. Opo, ma'am. Sige, try nating tawagan. Ma'am, teka lang ha. Sige, tuloy yung pag-uusap nyo ha. Tingnan ko lang kung makukonta ko dito ha. Sige po, ma'am. Yung isa Sige. po, sir, yung kung ano po yung pinag-usapan nyo kanina ng agency para po marinig ng public po. Naka-online po tayo online. Sabi mo kanina sa akin sa GC na ganito yung mga agency na wala namang ina-actionan, gano'n. Baka po, marinig po nila na ikaw mismo ang asawa niya nagsasabi. ma'am, Yes po. isasabi ko yung mga ma'am. Opo, ma'am. Opo, sir. Nung unang tinawagan mo ang agency at nakausap mo ang agency, ano po ang sinabi nila sa inyo? Yung dati po, nagsabi ako sa agency, nag-chat ako, tapos tinatawagan ako nila. Parang nakukulitan sila sa akin ba. Normal naman siguro maganyan yung tao ko. Nag-iisip din ako sa kalagayan ng asawa ko. Sabi ko na sana mapadali yung pag-process ng asawa ko kasi baka dyan ba kayo kikilos pag may nangyari na. O na-rape ba o napatay ba. Kasi wag ka naman ganyan, sir. Ako, hindi natin alam yung panahon. Kasi iba yung... sinasagot doon, walang incorrect daw. Sandali lang, Kirby, ha? Walang ibang number? Walang ibang number, incorrect eh. Asan ba yun? Yung agency sa welfare, ano yung tinatawagan mo, Sir Kirby? Anong number po, ma'am? Yung sa Saudi na sa agency? agency. Dito, agency dito, tanong mo. Wala. Hindi ko Agency sa Maynila? Kasi yung number kasi na nilagay mo sa info is yun nga hindi ata makontak ni Ma'am P na tinatawagan ngayon. Patay. O, Yun lang kasi ang natatandaan ko sa number nila. Wala kasi akong ibang number. Tapos ganyan din yung binigay ng asawa ko dati. Sir, pakidictate mo nga yung number yung tinatawagan mo. 09. Ako ba? 0917. Si Kirby, ikaw, ano number? Nakita mo? Kasi nandito sa akin na binigay. Tingnan mo ha, 0917-885-6638.
Incorrect Yes daw po. to It eh. means to say, yung Melacom Global Services, ma'am, nagbibigay sila ng wrong number. Kasi mismong kontrata to eh. Oo nga. Nandun. So, teka ha. Hanapin Hindi, natin. pabigay mo po saan mo kinokontak ang mga ano mo, yung kung nakakausap yung agency. Pabigay mo naman yung number sa amin. Ako po, ma'am. Oo, Kerb, Oo. ikaw. Pag magkukontak po ako doon sa agency niya, ma'am, yung sa True Messenger kasi, Messenger. Walang number na binigay. wala po. Kasi yun lang tinitingnan ko. Pero simulat sa pool, di ko na-try mag-contact doon sa number sa Maynila. Kasi, yun nga, through sa Messenger lang. So, Tinatawag. Melacom Global Services, nagbibigay sila ng number na hindi naman pala na ginagamit. Di ba, pa-question din yan, Ma'am Fe, di ba? Na-question na yan ni Sir Daniel Ignacio noon, di ba? Na bawal din silang magbigay ng number na hindi naman nila ginagamit. Kap, merong yan ba yun na number? Parang hindi ko kasi makita masyadong malabo dito sa ano eh. Yung address nila dyan sa Maynila is 1862 Goodwill Building, Leon Ginto Street, Malate, Manila City. Tapos yung Number contact number kailangan niya natin. is 639-17885. Tama man, 38 yung last. Apo, 38. Yeah. Agency yan, agency. 0917-885-6638. Pakihanap mo nga kung may ibang Yes phone po. number. Wala na po, yan lang po siya, Ma'am Pe. At saka yung email nila po is milacom@yahoo.com. Pero parang matagal na po ito eh, kasi hindi Gmail ang ginamit eh. Yahoo.com pa eh. Iwan ko kung totoo ba itong ginamit ng agency. At saka meron din po silang license number dito na nilagay. Iwan ko kung verified po ba ito. Sige, hanapin natin dito ha. Ikaw, dito sa asawa ni Mr. Gamboa. Oo, gusto natin kausapin. Pa na sinasabi niya from regional office, dapat ang kinuha mo yung number nila para makausap natin. Sige, titingnan natin na hanapin ko. Kirby, may anak ba itong Yes, ma'am. may anak ba? Si Opo, Gerald Ilan, may anak kayong isa. Sige. Tinitingnan natin mabuti ha para So, bata pa ba yan? Baby pa ba yung anak niya? 8 years old po. 8 years old. Alam mo, pumunta ka dyan sa, di ba may OWA dyan sa region ninyo? Merong OWA? Opo, doon po ako balik ng balik. O ano sabi nila doon? Yun lang ang palagi nilang sinasabi po sa akin pag magpunta ko doon. Sabi nila, pag magpunta ko doon, ang sabi sa akin na tika lang muna sira, isulat mo dito yung mga reklamo mo para dagdag daw sa, ebidensya na para mapa-report daw nila doon mabigay daw nila doon sa Maynila at saka sa Saudi. Tapos, anong mga kwanser, tinatanong ako, ano daw yung ginagawa sa asawa ko doon. Ako na iyak ng iyak, tapos ganun. May bago na namang ni-report yung asawa ko na dinuruan daw yung mukha niya, tapos pinapalo yung likod niya, yung last, yung tinawag sa kasi ng lalaki. Nandun kasi sa taas yung lalaki, sa may kusina, tapos siya nasa baba. Tinawag siya ng 3 beses, di man siya naglapit. Ayun, bumaba yung lalaki. Tinatadyak-tadyakan daw siya doon. Tapos, nagluwa pa sa mukha ng asawa ko. Ano po ang action ng OWA Regional Office po dyan? Ano po sinabi nila sa'yo na Ang action sabi po? niya sa akin, pagkatapos ng sabi ko sa kanya nung ganun nangyari sa asawa ko, ang sabi lang niya, sige lang sira, may number tayo dito, tawag ka na lang dito para hindi ka na magpunta, para di na daw ako magbalik ng balik punta-punta doon, magtawag na lang daw ako. So, binigay na number pala. Ma'am? So, may binigay na number. Opo, pero na dito sa cellphone ko nakasave. Sige po, tingnan niyo po muna para makausap po natin. Yan po ang hinihingi namin sa inyo.
Sige po, mama. Ako mo i-dial doon. Sige, subukan natin may isang number dito. Tingnan natin, ha? Kung sa Para makausap po landline. ng- Sige, oo. Ang agency po natin kasi nakakaawa din po ang iyong asawa sa Try ganitong natin, sitwasyon. Ha? 8 muna, ha? 8. Okay. So, gusto niya na talagang umuwi o gusto niya magpalipat lang? Hindi? O gusto niya talagang umuwi? Sir, Gusto niya po talaga umuwi, ma'am. umuwi na Kasi hindi lang. niya- Uuwi na daw siya kasi hindi niya kaya. Wait lang, ma'am. Nandito kasi ako sa video. Sige, Wait lang sige. saglit, ma'am. Wait Okay, lang. okay. Oh, sige, sige, sige. Okay. So, 2 months na wala rin siyang salary, ma'am? Di ba? Yes po, ma'am. Yes po. Mm-mm. Yan po yung complaint una. Ayan nga, 8860. Sige, sinusubukan nating tawagan. So, sige, pag-usapan naman natin ngayon ang, una tatong kaso na ito ni Geraldine. Mga No? kulang, ma'am. Oo. So, ano na ang natin dito, ma'am? Ano na ang nangyari? Ano na ginawa mo ng paraan? Miss Irene. Cap Irene, Ito nga po, Ano ma'am, na yan lang ginawa po ang mo? action mo. Yes po, ma'am. Yan lang po action ngayon na sa akin. Wala pa po. Hinihintay ko rin ang reply ng regional office. Kaso nga wala pa po, ma'am. Kasi kagabi ko lang yata to na kay Nakuha. Ma'am Lynn, dun sa GC po namin, Mm-mm. na interrogate po kung ano pa ang naging problema niya. Kaya sabi ko, dumaten po siya ngayon sa live natin para ma-interview po natin ng maayos. Yun nga po, ma'am, ang inaano niya, hindi nga daw po, hindi na siya matawagan. Gawa nga po, hindi naman baka natin makumusta yung OFW, gawa ng pinumpiskate po ng amo Okay. niya, yung kanyang cellphone. Mm-mm. So, paano natin siya matutulungan Baka niya, pwede- makakausap? Pwede siguro i-report na yan sa sa post dun sa, saan ba to? Sa Saudi, no? Damang po. Yes Damang, po. oo, Dakam yeah. po. Oo. Baka pwedeng ibigay yung number ni Ay, oo nga pala, wala na rin pala yung number niya, no? Kasi may contact din tayo dun sa Saudi, pero hindi natin siya matatawagan dahil wala na yung cellphone niya, ano? Yes, Ama? po, ma'am. Yun. Kasi, Yun nga opo. po eh. Nag-try, tinawagan na yata yung employer, kaso nga sabi dito sa action taken ng OPA Regional Office, they are trying to call the said OFW, pero hindi po Employer? binigay ng employer. Mm-mm. So, pwede namang yan? Pwede nating pag-usapan sa Wednesday siguro yan, ano? Ibigay na natin Yes dito sa po, ma'am. OWA dito. Kasi kung hintayin Opo, natin yung para po region, ma-review ni Attorney Oo. Malonzo. Mas Yung maganda siya mismo regional na or yan siya eh. mismo ang tatawag sa Meron? Regional Welfare Officer no, sa Davao. Sino yan? Ay, Nakuha po ba, Sir Kirby, yung number na Hindi yan. sinasabi namin? alam mo, tinatawagan natin yung Melacom, answering machine. Answering machine ang sumasagot eh. Oo. Sige. Try ko rin mamaya, ha? Naririnig mo kami, Sir Kirby. Nahanap mo Hello, yung number ma'am. na sa cellphone mo? Nahanap mo yung number? Kasi Nandito tinatawagan po natin. nandito po yung number, ma'am, sa Sige, Alam Uwa? niyo po. Opo. ano number Sige po, nung Melacom? pakidictate po. 0951 0951 052 052 3418. 3418. Melacom ito? Okay. Melacom Regional Office po. From Davao. Okay. Sa OWA po na number yan, ma'am. Ay, hindi. Hindi naman siya ang tatawagan natin muna. Si ano dapat? Yung Melacom mismo, di ba? Okay, sige. Opo. Okay, tingnan natin hanggang mamaya, hanap, tanongin natin, kakausapin natin. Ito, may number tayo nakukuha eh. Sige, tingnan natin. So, itong OWA na ito yung OWA, dito ka nag-report, itong 0951. Ha? Sir? Opo. Okay. 3418. Sinong tao dito? Sino yung tao dito, sir? Sino Sa office po yan nila, ma'am. Oo nga, ano nga ang pangalan ng Sa kausap OWA po, mo? ma'am. Oo nga, opo. Kasi dapat alam natin kung sino yung mga yan, kausap mo. Di ba? Yung welfare officer po na nakausap ko, sir. Ay, nakalimutan ko pangalan nun. Pag nagpupunta kayo, sir, importante po ang mga yan, ha? Kasi kailangan din natin malaman kung sino ang mga welfare officer na nakakausap nyo po sa regional office. Kailangan din po natin yan. Ano po? Tama. Ay, Okay. nakalimutan ko. Oo. Sige, paanoan mo na lang, tapos sabihan mo kami, ha?
Ha, ano pa to? Kirby. Kirby. Oh, Sir Kirby, sabihan mo na lang kami ha. Sabihan mo si ano. Yan. Sige, okay. Sige, nagtatrabaho ka pa ba ngayon? Nag-deposit na, inutusan lang po ako ng amo ko, nandito kasi ako sa video. Oh, sige. Okay. Pero ano, promise namin ay hanapin natin ha. Tutulungan namin kayo ha. Kirby? Opo. Para Okay. makuusap Opo. ang agency na Melak Sige. po. Oo. May nakuha tayo, pero answering machine ang sumasagot kasi. Sige, Kirby, trabaho ka muna, baka mapagalitan ka. Okay? Sige. Sige po. Okay. So, ayan, si Kirby, yung kanyang misis ay nasa Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan ay namumroblema itong si Miss Geraldine. July pa, end of July, August, September, 2 buwan pa lang halos di ba? Yun, Opo. okay, oo. So, pa. okay, sige Kerb, bahala na dyan si Cap Irene. Sige be, tatrabaho ka pa. Okay. Sige, salamat po. Okay, salamat po. Okay, ingat po lagi. Dasal lang po Ingat tayo po. Dasal-dasal lang tayo. Okay. So, balikan natin. Ma'am, ganitong mga pangyayari, ano ba masasabi mo sa kanila, sa mga ganyan? Ma'am, aalis na po ako sa... Oo. Sige, sir. Yung, Sige po. Yes po, ma'am. Sa mga ganitong cases po, dapat tayo mag-ingat sa lahat ng bagay. At kung alam yung mga amo na mga mamastel, o kaya yung mga manyakis, ganoon na lang po, ganyan naman po ang Middle East, Oo. sa amo po na mag-report ka agad kung ano yung nangyayari sa iyo, kung may ginagawa siyang masama, o pinapakitaan ka ng ganito, ganyan, na mga hindi maganda, is mo na lang yung sarili mo na talagang lakasan mo yung loob mo na kausapin mo ang iyong madam. Oo, wag ka Kasi siya matatakot ang basta-basta. makakatulong sa iyo. Opo, Oo. kasi ibang makakatulong po sa atin na nag-a-abroad, kundi sa sarili po natin. Okay, so subukan natin kausapin. Miss Lynn, paano ka ba na-contact ni Miss Gamboa? Yes, Miss po. Gamboa, paano kanya na-contact? Actually po, Ma'am Faye, hindi po siya Hina. hiningan niya po ng tulong. Ah. Meron po akong nabasa sa Facebook, tapos nagsulat lang po yan si Ma'am Geraldine ng isang sulat, tapos para nakita lang po sila doon sa isang restaurant kung saan po sila kumain. So yun po yung nakita ko, at saka sinubukan ko pong kontakin yung nag-post po. So ngayon kasi pala So yun kasi, Ma'am Faye, siguro ang ginawa nung lumabas sila, kumain sa labas, nakita niya yung Pilipina doon, talagang nag-ready na siya ng papel at sinulat niya yung problema niya para doon siya kontakin at kung ano ang mga dahilan na naging problema niya sa kanyang amo. Tama. At blessing in disguise, Ma'am Faye, may nakita naman siyang Pilipina na kung saan doon po nalaman ni Ma'am Lynn na rason. Yan. So, ang sinasabi na nga lang natin, sa mga ganitong sitwasyon, ano maipapayo yung dalawa? Halimbawa, si Cap Irene at saka si Lynn, Miss Lynn. Sa inyong dalawa, ano ang masasabi ninyo sa kanila, sa mga ganitong OFW? Tama yung isang ginawa nung OFW, di ba, Miss Irene? Kasi talagang sumulat, di ba? Talagang para okay yun, very good. Tama po yan, okay po yan. At saka, ang mapapayo ko lang po sa mga OFW, kung magkaroon man po tayo ng problema, wag po natin kakalimutan na isulat po na yung pangalan ng agency po, at saka yung contact number po, at saka yung even sa address po is okay na rin po, basta meron pong agency, pinasman or sa counterpart po. At saka yung sa ganyan po na sitwasyon na binabastos po ng amo at the first time po, wag na pong hahayaan sa unang pagkakataon. Kasi pag hahayaan mo yan sa unang pagkakataon, uulitin at uulitin lang din po yan pag hindi ka mag-react po. Tama. Yes, So, anong tama. gagawin niya? Anong gagawin niya, ma'am? Kung halimbawa ganyan po is mag-action na po siya, kung magsumbong po siya sa madam niya, kung hindi naman maniniwala, is mas maganda po na na mag-contact talaga sa family. Sasabihin po doon para yung family mismo ang mag-contact sa mga government kung kailangan po ng tulong, or di kaya ganito lumapit sa mga advocate na tumutulong po.
Yun, oo. Pero alam mo maraming ganyang cases. Miss Kap Irene, alam mo maraming cases na ganyan nagre-report sa amin. Parang Yes po, ma'am. pero ang nangyari, alam mo, sabi niya, tibay lang ng loob yan. Ano ba kung nakahubad siya? Sabi niya, oo ma'am. Sabi niya, nung umpisa daw, ito naman Kuwait, sabi niya, unang aga-aga in the morning, sabi niya, naggaganon siya. Tapos sabi niya, nung una daw nataranta, naggulat. Pero sabi niya, kailangan ko ng pera. Sabi niya. So, pinabayaan niya. Wala lang. O di yun. Paano yan, Ma'am Pe? Kung halimbawa naman hinawakan yung masisilang Ayun ang bahagi hindi. ng parte ng katawan mo. Hindi yun. Hindi pwede. Pero kung nakikita mo lang siya, hayaan mo lang siya. Pero, yun nga, pero, Ganyan, ma'am eh. Yung kay Ma'am Ann, Ma'am MCB on, ano mo ngayon, yung hawak, nandun pa yung apo yata, yun, anak niya. Nandun yung katulong kasama ng anak. Yung tatay siguro yun, nakatayo doon, halos talagang oo. Pinapakita yung mismong hari talaga kahit nandun yung nanay niya, nakalabas Oo, yun. talaga. Sabi niya si Miss Ann Pero yun. wala siyang pakialam. Oo, si Ann yun. Haram, Miss haram. Ann. Haram, Oo. oo. Pero siguro yung distress namin na yun. No? Oo. Alam mo na Ay, siya siya nga po tayo. pala, Kapairin. Yung isang distress po natin, ibebenta na naman daw sa ibang employer. 4 years na po yan, hindi pa nakakauwi, single mom. Pero sumusweldo naman siya. Nakakasweldo naman. Hindi po niya nahahawakan, pinapadala po ng employer niya, so hindi po niya alam kung kumpleto ba yung pinapadala dahil siya po bumibili ng pagkain niya. Hindi Mm. po pag niya nagpapadala, dapat kunin niya yung resibo. Kailangan Resibo. talagang Oo. kunin niya yung resibo. Or may notebook siya na listahan, papirmahin niya yung pirma niya na pinadala. Yan ang witness niya, yan ang katibayan niya na No pinapadala read, nga no ng right po amo siya, niya. kape. No read, no right. Ay, patay Yun lang tayong po. bata tayo From dyan. Cagayan po siya. Cagayan Yan ang Valley, isang yan lang problema po. natin, oo. Pero, ang Ayun, tanong ibebenta natin, na naman daw po. Kinuha yung cellphone niya, hindi na Oo. makontak. ang tanong natin ngayon dyan, Miss Ann. Miss Ann, ang tanong ko ngayon dyan Yes, po. ay, hindi ba nakatumatawag yung pamilya sa kanya? Tumatawag po, pero once in a week lang po kasi ino-hold po yung cellphone niya or saka lang daw po siya nakokontak ng anak niya pag nagpadala ng pera yung amo niya. Oo. So, ayun. Ma'am Fe, paano sasabi ng mga no right sila? Paano sila pumasa sa standard ng pag-a-apply nila? Yun. Ang tanong ko sa inyo ngayon yan, ibabalik ko sa inyo. Paano nga ba ang mga ganitong klase? Di ba? Bakit? Bakit pinapayagan ng agency o kaya ng mga na bakit pumapasa sila na ganyan na hindi pa wala na no read no write pala sila. So what is the problem na inaano nila yung cause and problem na nasasabihin natin bakit pinapayagan nila na mapalipad nila yung ganyan ng mga tao. Marami pong Correct. ganyan. Iwan ko dyan sa mga agency na yan. Nung kasabayan ko rin dati, talaga kawawa yun si ate. Sabi niya hanggang grade 2 lang daw siya. Tapos naka-abroad naman, Saudi din yun. Hindi ko na alam anong balita no. Pero Tingnan mo, nakakabasa inahaya pa nila. yan. Pero yung no read no write talaga, diferensya na yun talaga no? Di ba? Diferensya na talaga Yan yun. talaga ang Yan nga mahirap. po ma'am ang sabihin natin sa Wednesday, paano naman nila paano nila ina-accept o pinapayagan na lumabas ng ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, ang mga ganyan na mga OFW, ma'am Fe, di ba? Oo, tama. At saka isang problema dyan yun nga, pagka medyo may ganyan talaga, yun nga, ang hirap tumulong. Di ba? Ang hirap natin Opo. tumulong kasi una, kung no read no write siya, paano natin siya masusulatan? Paano natin siya, alam mo yun, yung ganon? Kaya malaking ano yun dagok sa pagkatatrabaho natin, di ba? Yung mga ganong klase. Kapag Oo. napunta sa mga muna Badu ba yun? Yung mga walang dyan sa Middle East, di mahirap siya. Wala na siya Ano ba yun? gagawa. Mahihirapan tayong tumulong sa mga ganyan. Oo, mahirap talaga, 'di ba? So, tingnan natin. Si Miss Ann, ikaw ano bang ginagawa mo diyan? Miss Ann. Sa ngayon po, naggagayak po ng niluluto ng pagkain ng mga alaga po kasi nasa Middle East din po ako. Nasa Saudi po ako. Kung nasa Saudi ka ngayon, mababait na ba yung mga employer mo diyan? Okay naman po, open lahat. Sa awa ng Diyos, yun po ang isa sa napapasalamat po ako kahit pa paano.
Okay. Okay po, libre lahat. Bumalik na po ako dito, balik Manggagawa po. So, very good naman. Nakakasweldo naman. Yes po, sa awa ng Diyos. Ayun, oo. Salamat may ano naman. na yan, may interest na yan. Oo. Diba? So, ang tanong ko ngayon sa inyo, yan. Ako, may interest na daw yan. Sige. O, ilan taon ka na dyan, Miss Ann? 4 years po, tapos nagbakasyon po ako nung July. Kababalik ko lang po dito, 10 days pa lang po sa ngayon. Very good. Saudi. Salamat naman. Si Miss Ann, kamusta naman ang buhay ni Miss Ann? Miss Ann? Siguran din po, minsan wala. Ganon naman po talaga. Talagang ganun lang. Si ano naman, ito si Ma'am Razon, kamusta? Ayos lang po. Pauwi na. Kailan taong ka dyan? Mampe. Nakailan taong ka dyan? Magpa 5 years po sa January. Uwi pa ako ng October. O meron ka na bang naging mga napundar? Ba't natatawa tayo? Pero napundar na. Parang wala tayo napundar. Nakalive po ba tayo ngayon, Ma'am Faye? Baka mamaya pag uwi ko ng Pilipinas, uutangan nila ako. Oo, naka-live tayo. Oo, nandito si Jubin Daldosa na Koska ng Bicol. At si Judah Benhar Cantoria naman ay taga Saudi Arabia. Pauwi na rin tong mama na to. O, di ba? Ay po sa inyo. Oo, pero dapat, Nag-naipundar lang po. pwede yan. Malay mo, bakit si Kap Irene, di ba? Kap Irene, sige nga. Meron din, pero katumalan pa rin ngayon. Kaya naman talaga ang mga business, matumal. Biglang may matumal, may hindi, ganun. Kasi, Oo nga. maano naman yun Itong mga October, November, December, siguro yan. Oo. Ayos. Sana nga, I hope na maging mahusay lahat ang ating mga gagawin. Pero, is it worth it? Kayong tatlo tatanungin ko, ha? Kasi, Yes, nalulungkot ma'am. tayo kay Miss Geraldine Gamboa. Pero tulungan natin siya, ha, ma'am, So, ang tanong, may isang sumulat nga sa atin at tulungan naman natin, natatandaan mo kung natatandaan niyo to, Kap Irene. Yung isang napauwi natin galing sa Kuwait namatay. Great. Yung misis namatay at naibalik naman sa Pilipinas na sa tulong na rin natin, 'di ba, sa Pilipinas. Ang isang nakita natin doon ay humingi ngayon siya ng yung pamilya ng ano ba yung maitutulong ng OWA, membro naman siya. Sabi ng ang tagal-tagal daw i-process yung namatay, Miss Kap Irene. Po. Alam mo yun? Po. Matagal daw. Sino doon, Kap? Ha? Yes po, ma'am. Ang tagal daw bago mailabas yung yung para makuha nung tao. May process naman po kasi yan. Hindi naman yan. Oo, hindi naman bilis-bilis talaga yan. ATM. Oo. Hindi naman ATM yan na pag maglagay ka ng code, ilalabas agad yung pera. May process Oo po nga, tayo dyan. tama. Oo, Kaya oo. kailangan talagang be patient po talaga. At ang dami talagang requirements pag nag-apply ka ng mga ganyan, mga emergency pa, assistance. And may mga professional, may mga fill-upan kang ang dami-dami na pinapasubmit ng mga requirements. Kasi kung requirements mo, hindi ka rin na-approvean. Kaya kailangan ang gawin mo, tetuhin mo para ma-approvean lahat. Ganun yun yun ang sinabi ni attorney di ba, Ma'am Pe? Kailangan, kung ano yung requirements na hinihingi sa'yo, yun dapat ang i-comply mo. Kailangan talaga Totoo yan. na kumpletuhin mo lahat yun. At saka syempre sabi nga natin, hindi ura-urada naman kasi ang pagbibigay din, no? Medyo may tagal din. Pero minsan kasi, Tira yan eh. ibang pamilya kasi medyo parang ako pa may kasalanan. Hindi maibigay agad-agad, di ba? Mapagagalitan pa nila mga advocate. Kala ko ba naman sinabi nila sa mga ganito, sa mga sa mga DMW, yung ng cash assistance namin, bakit hanggang ngayon wala pa po? Hindi na mga tumulong. Hindi naman namin alam yun. Alam pa namin, ang tumulong para maipaano sa kanila yung hinaing nila, tagapamagitan lang po tayo. Diba? Tama. So, sabi nitong isang mga nandito na nanonood sa atin, sa inyo bang tatlo, meron ba kayong pagsusori? Ibig sabihin parang, tama ba na ang desisyon nyo ay makapag-abroad? Ayan, Miss Ann muna. Miss Ann.
Naku, naglilinis pa si Yes Miss, po. Miss Ann. May mga nagtatanong sa atin, tama ba daw ang desisyon mo na ikaw ay magtrabaho dyan sa abroad? Para sa akin po, okay naman po siya kasi kahit pa paano po may naipundar. Hindi po nasayang yung pinaghirapan ko, pinahalagahan po ng kasama ko. Kaya swertehan lang po din kahit na nasa malayo po ako. So, ibig sabihin, tama yung desisyon mo. Yes po, dahil po sa pag-abroad ko po, kahit pa paano nakaraos din po. Ayun. Eto si Miss ano naman, sino itong isa natin? Si Lynn. Oo, Lynn. Ikaw, Miss Lynn. Tama Yes ba po, ang yes desisyon mo daw na magtrabaho abroad? Kasi ang ganda mo daw. Mayaman ako eh. Yes po, tama naman po. At saka wala nang pa akong pinagsisisihan. At saka dahil po sa pag-abroad ko, naibigay ko po yung pangailangan ng mga anak ko as a single parent po at saka sa magulang ko po. Kaya kahit pa paano, napatunayan ko po sa sarili ko na kaya ko po. Kaya. Parang kakaiba. Sabi nga nila, kapag daw may napatunayan ka sa sarili mo, parang proud na proud ka. Tama ba? Yes po, kasi ganito po kasi yon. Yung mga babae, pag may mga anak sila, parang yung buhay nila is nakadepende na lang sa asawa nila. So, for me, as a single parent, parang ngayon, masasabi ko po na noon, iyak-iyak ako dahil sa wag mo akong iwan kasi hindi ko kayang mawala ka. Pero ngayon na nandito ako, kayang-kaya ko na po. Yun. Kayang-kaya na. Happy ba? Happy. Di ba? Yes po, happy Oo. po. Yun. Si Kap Irene nga, tingnan natin, tanungin natin si Kap Irene. Kap, sabi ni Juvenal Dosa Yun po. Cosca. Ikaw ba bilang isang OFW na dati at ngayon ay tumutulong ka naman, anong masasabi mo ngayon sa pag-abroad mo? Is it worth it or hindi naman? Yes, so bilang pag-abroad po, worth it po para sa akin. Kasi po, sa tinagal-tagal ko na rin pong nag-abroad, marami pong mga natutunan sa mga bagay po. At natutunan po sa mga isa-ibang country, matututunan mo yung ibang klaseng pagluluto ng mga iba-ibang pagkain, kung ano yung behavior nila, kung ano paano kanila mag-approach sa kanila, hindi po dapat. Hindi po natin matutunan kung paano ini-approach yung ibang behavior ng mga ibang ng bansa at sa bansa po natin. At kung paano sila pakikisamahan ng maayos. Yun. At worth it naman para sa akin kasi nga malaki ng mga anak ko at masaya na rin ako kasi kapiling ko na po sila ngayon. Dahil si Kap Irene po ay nasa Pilipinas na for good, not for good ha. Not for good. Alin ba doon? For good o for good? Alin doon, ma'am? Depende muna doon. Pero wala ka ng plano na umalis? Ganon? Pinag-iisipan ko pa po kasi sinasabihan na naman ako ng kapatid ko, yung sister ko na nasa Cyprus. Pag-isipan ko po muna. Mainit sa Cyprus. Super init din doon. Okay, anyways. Dito ka, walang pera Pinas. Walang pera sa Pinas daw. Totoo. Walang pera sa Pinas. Yes Ang po. hirap dito ngayon. At saka ganito po kasi yon. Yes po. Ang sa Pilipinas at saka sa abroad, mas pipiliin ko pa po dito. Kasi sasabihin ng ibang mga tao na katulong lang kayo, nagkuskus lang kayo ng inodoro. Wag ka. Kasi kami dito, maayos yung pamumuhay namin dito. Kumbaga, kung ikukumpara yung sweldo namin, matatanggap namin ng buo na walang bawas. Kumpara sa Pilipinas, pag magsasahod ka ng 15,000 sa isang buwan or mas malaki pa dyan, maraming bawas. Maraming mga SSS, mga pag-ibig, mayroon pang babayaran na ganyan, tas bahay pa, kuryente, tubig. Pero pag dito, libre na po lahat. Yun. Swertihan ba? Miss Ann, ikaw, swertihan ba daw ang pag-abroad? Katulad ni Ma'am Geraldine, no? Di ba? Di maganda. Ano ba? Pag may mga employer na mabait, may employer na maayos, swertihan lang talaga at nasa sa iyo din kung paano ka makibagay sa mga employer mo at amo mo. Sabi nga kailangan Makisama ng maayos. makisama ka daw ng maayos. Siguro ang sangsang nakikita ko dyan, kailangan tibay ng dibdib, tibay ng loob, lakas ng loob. Tama ba? At dapat isipin mo yung sakripisyo. Di ba? Yun mga yan. Pag hindi ka naman sinasaktan, bayaan mo sila. Tama ba daw? Kaya mo lang silang magdakdak basta sa'yo yung trabaho. Tama Kasi sa... kaya maliit ang mga OFW kasi talagang
mas maano kami magtatrabaho kahit paano, mas kumbaga, kasi yung iba na, kumbaga, yung mga iba, educated sila, kami, di ba, OFW lang daw. Kasi kami mga OFW, mas malaki ang kita namin, maayos ang trabaho namin, di ba? Whatever kind of work you have, do it with all your heart. Di ba? Galing nga. Si Miss Ann nga, bigyan mo nga kami bago tayo 10 minutes na lang ulit bago mag-stress. Ano ang masasabi ni Miss Ann? Ito lang po masasabi ko, pagka pumasok po lalo na especially sa Middle East po, makisama lang na maayos, huwag patulan, kung galit ang amo, huwag makinig. Kung baga po ba manahimik lang po, hanggang sa makuha mo yung loob nila, ganun lang naman po, parang kung turing mo din po yung mga anak nila, parang anak mo na din, mamahalin ka po ng employer mo kahit paano po. Pero may katulad nung kay ma'am, kay Geraldine, no? Itong kaninang kausap natin yung mister. Oo. Anong masabi mo sa ganun? Ang masasabi ko lang po, yan po pangalan na to? Si Geraldine. Si Geraldine. Kay Geraldine po, magpakatatag po habang naayos po kung paano po siya ma-pull out. At saka, kung ang employer po ay ganon, huwag po sumuko. Kumbaga, mag-change employer kung po pwede naman, lalo na kung bago pa lang naman po siya. Tama. Saka, hindi naman po lahat po ng employer kagaya nung napuntahan po niya. So, tanungin ko si Miss Lynn, ikaw Miss Lynn. Miss Lynn, sa sampu Yes, na rin, po. kasi tayo, ang lagi natin hinahandle, mga may kaso. Sa 10 ba, ilang kaya nagkakaroon ng problema dyan, Miss Lynn? Para sa akin po, siguro, based on my Experience. expectation na lang po, ma'am, no, siguro mga nasa, ilagay ko na lang na mga half-half po, mga 50-50 na lang po. Kasi kawawa naman po yung nasa mabuting kalagayan. Siguro mga half-half na lang po. Kalahati. So yung iba, medyo minsan kasi siguro bigla sa sitwasyon no? 'Di ba? Nabigla. Ikaw ba nung pagdating mo diyan Miss Ann? Ano kagad na nakita mo? Ang laki ng bahay, no? Yes po. Halos nasa isip mo, hindi ko yata to kaya, ganon. So anong Tapos ang iniisip kukulit mo? ng mga bata. Paano mo nahuli ang loob ng bata? Yung parang anak din po kasi turing ko kasi hindi naman po ako namamalo gaya po ng iba. Saka inalagaan ko sila kung ano yung gusto nila, binibigay, ganun. Kung minumura ka man nila kasi mahilig naman po mga bata dito, hayaan mo lang, huwag mo pansinin. Kung pinapalo ka, hayaan mo lang. Hanggang sa irerespeto ka din po nila, pagsabihan mo lang na huwag yung ganito, ganyan. Babait din naman po sila kung nasa katulong din po kung paano mo sila itratuhin. Ayun. Okay, thank you. Si Miss Lynn, ikaw. Paano mo nahuli ang kiliti ng mga alaga mo at saka ng iyong employer? Ang sa akin po, nakikisama po ako Puro okay lang po ako nung una. Yung sa mga bata naman po, nakikilaro ako sa kanila, nakikipaghalubilo ako sa kanila. Imaginin mo yung slide, ma'am, na katangkad-tangkad noon, kataas-taas noon. Nag-i-slide ako doon sa kataba kong to. So, yun talaga yung pagkikisama talaga ng mga bata. Yung kasama mo sa mga bata, yun po yung importante para makuha mo po yung loob nila. Yun po, laro ka, gano'n. Kasi yung iba naman ganito po, ang gusto, ma'am, di ba? Ay, yung iba kasi parang gusto na kagad umuwi ang sagot sa kanyang pagiging pagka-homesick, ganyan. Uwi na ako, di ba? Yung mga ganon. Di ba, Miss Kap Irene, di ba? Yes, gusto agad umuwi. Especially po yung iwasan po nila muna yung meron kasi pong iba, pararating pa lang, 2 weeks pa lang, 3 weeks pa lang. Ito pong iwasan ninyo, yung paggamit ng cellphone. Iwasan niyo mo yan. Ipakita niyo na talagang yung loob ng amo ninyo. Bakit niyo isipin ang cellphone na yan? Alam naman ng pamilya nyo na maayos yung pinuntahan nyo. Give time na yung mga amo po mismo magsasabi, okay, you can call to your family so that they know that you are in good family. Sabihin naman, okay,
Pag naka 1 month ka na, di sabihin mo, Madam, can I buy my own SIM card or can I use your Wi-Fi? If okay. Then sa pagsabi, okay, di okay. Diba? Hindi, nakarating nyo pa lang dyan. Karamihan kasi ganyan, mami, kaya nag-ano na ng cellphone o kaya nag-ano na ng ano. At iwasan nyo pag TikTok. Yan kasi ang ayaw na ayaw ng mga amo. Pag sinabi pang meron yung matulog ng maaga, pupunta na nga totoo sa kwarto, pero ginagawa, nagsi-cellphone. Pag gigising ng amo, makikita pa ng amo, hindi pa nakagaya. So, Cellphone. sinagawag ng amo, si Mangot, nagbabahan si Mangot pa, nagagano'n-ganon, tapos hindi man lang mag-smile, kinaiinisan talaga ayaw ng mga Arabiana, ang mga simangot, mga nakadabog dyan. Ang kailangan sa mga amo, pag-gising mo, to smile, kahit kapastikan na po, pag-smile ka, hanggang di, kita mo, tsaka batiin mo na, you're so beautiful. And you want to, gusto mong uminom ng kape, chai, or gawa, i-prepare mo na yun, pag-gising mo, nakaprepare ka na, hindi yung sila mismo ang gigising sa'yo dahil napuyatan ka, nag-TikTok ka, nag-FB ka, or whatever, na kung sino man nakausap mo, di ba, Kampe? O di ba, Ma'am Lynn? Tama yan ka. Smile lang talaga. Smile, oo, totoo yan. Kahit sino naman, pag nakasimangot ka, mabubuisit ka din, di ba? Yun, yung mga ganong Kaya klase. ako smile pa rin ako Oo nga. Pero tanong natin, sabi nga ni Ann kanina, 50-50, sa'yo, ma'am, ang mga Arabo ba talaga sadyang ang tawag dito, sadya ba silang sabi kasi sadyang mga bad yan? Ano masasabi mo doon? Bad daw. Salbahe. Depende. Salbahe daw. Depende. Okay. Salbahe daw. Kap Irene, ikaw? Sa mga bata? Hindi. Parang ganun sinasabi niya, yung mga Arabo na yun, nilalahat niya. Salbahe daw. Hindi naman. Kasi mga Pilipino, may mga ganyan din eh. Okay. Karamihan pa nga, halos parehas lang eh. Filipino to Muslim, pare-pareho lang po. Actually. Depende lang po yan sa ugali. Kung talagang ugali po, talagang marunong kang mag-appreciate o marunong kang makisama, gano'n. Nasa sayo yan eh. Okay, oo, Hindi tama. kung nasa amo mo, kaya lang nasa iyo. Kasi ikaw ang nag-abroad para ikaw ang mag-adjust sa amo mo. Kasi may amo tayo, di ba? Kaya nag-abroad tayo. And we need to adjust ourselves for them. Hindi tayo pa ang magmamatigas, tayo pa ang ng mga gawain hindi naman maganda. Kaya tayo judge na nakaramihan is ganito yung mga hindi po, 50-50 din po ako. Hindi po totoo yan. Kasi may mga amo din po na mababait. Okay. Pero pag napunta ka sa mga amo na noon, yes po, totoo po yan, Ma'am Fe. Yung mga tinatawagan nila ng mga badu na talagang out of school is talagang mahirap talagang intindihin ang mga yon. Pero parang alam ko, pinipili na ngayon natin, di ba? Kung saan natin ipapadala ang ating mga manggagawa. Piling-pili na yan, di ba? Mga employer na salbahe. At ang mga Arabo ngayon, Arabiana, ang mga na rin sila yung millennial na rin, alam na nila, at saka lalo yung mga may pinag-aralan, alam na po nila. Oo. So, ibig sabihin, siguro, tama ba? Sa inyong tatlo, swertihan lang ba ang pag-abroad o papaano? Sige, go ahead, Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn. Sige, Ma'am P, sige, swertihan talaga po yan. At saka tiwala, at saka dasal lang po sa Panginoon na nasa mabuting kalagayan ka po palagi at hindi ka mapahamak pag nasa ibang bansa ka na po. Tibay lang po yan talaga at paniniwala. Wala pong masamang mangyari sa'yo. Ma'am Irene, ikaw ay mabait ang employer mo. Ang ganda mo eh. Oh. Diba? Yes po, ma'am. Mabait po yung amo ko. Wala naman po akong problema. Doon pa lang kahit anong gawin ko, anong lutuin ko. Kasi nung alam mo, ganito nung unang dumating po ako dyan, unang buwan talaga hindi pa ako nakakatawag niyan. Kasi ang ginawa ng amo ko, habang inaobserbahan ako, yung patayo-tayo siya, tinitingnan ako, nagtatabaho, pero talagang maaga ako nagigising, alas 5, naka-alarm na yung ano ko. Pag-gising ko, naliligo na talaga ako, naglilinis na ako, lilinis ko na lahat. Inalam ko talaga kung ano-ano ang ng Saudi, kung ano yung ginagawa, yung magkaibigan kasi ako dyan. So sabi niya, ganito ang unang i-prepare mo, pag umaga, ano ka na ng chai at gawa. So inalam ko kung paano ang gumawa ng gawa, para naman impress ba? Para naman pagising mo. Tama. Pag-gising. Ganun yun. Pero sa totoo lang, mabait po sila. Yung mga alaga ko din, may pagkamaldita, pero nasa sa iyo yan, paano mo disiplinahin yung mga alaga mo eh. Tinawag ka nang makipaglaro sa kanila, go ahead.
leave you, iiwan mo na yung tinatrabaho mo. Sige lang, magtrabaho ka lang. Kasi yung mga Arabiana, mas gusto nila nakikita na inaalagaan mo yung mga anak nila. Mas kampante at respetado ka nila pag in-accept mo yung mga anak nila na inaalagaan mo like your babies in the Philippines, di ba? Ganun din ang pag-aalaga mo sa kanila. Kampante ang loob ng mga amo sa iyo. Pag nakikita nila alaga mo sila. Totoo yan. Tama Yes yan. po, Si totoo Miss po Lynn. yan. Tama po yan. Oo. Si Miss Ann pala, si Miss Ann. Miss Ann. Yes po. Oo. Ikaw naman, paano mo nahuli ang kiliti nila, ha? Sabi kasi nila nga lahat daw ng Arabo, salbahe. Ikaw, paano mo hinuli ang kaloob-looban ng mga ito? Si ano daw, ito si Miss Lynn, ay pati yung, ang tawag doon, yung, Opo, gano'n talaga. Nakikipaglaro po. Oo. Hanggang ngayon po, gano'n para kang bata dito na nakikipaglaro. Relate po. Nakikipaglaro po, mabait sila. mhm. Dahil unang pasok ko pa lang po dito, talagang kita ko po na okay yung ugali nila, magalang po sila dahil nga po, principal po kasi yung employer ko eh. Ayun, ako swerte talaga. Maganda yung ganyan. Oo. So, Mamaya nga, maglalaro na naman kami nito ng tagu-taguan eh. Ako na naman lagi taya. di bale, at least, masaya ka din dahil parang bumalik ka sa pagkabata, ano? Oo nga po, Oo, lahat yan. nata ng sulok eh. Kaya lang hindi kasi ako magkasya sa ilalim ng supang. Laki ko eh. Sa inyong tatlo, congratulations at God bless you all talaga, di ba? Pero gusto ko, Miss Ann na muna, diyan ka na Miss Ann, ano ang gusto mong mensahe sa ating mga OFW na paalis dyan, papunta dyan sa bansang iyong kinalalagyan? Miss Ann. Unang-una po sa lahat, magdasal po na sana mapunta sila sa maayos na employer. At kung hindi naman po, nasa pakikisama din po kasi talaga. Nasa iyo din niya nakatulong. Kung papatulan mo sila, mas lalo po silang magagalit. Kung inutusan ka na gawin mo to, gawin lang po. Gawin ng gawin hanggang sa makuha mo yung loob nila. Huwag kang magreklamo sa trabaho. Kung may oras naman po kasi sa totoo lang, kahit saan naman po tayo magtrabaho, may oras po ng paggamit ng cellphone. Okay? Kagaya ko po, hindi ko po ganong pinapakita sa kanila na gumagamit ako, patago, kasi pinuntahan nga po natin dito, trabaho po, hindi naman po cellphone, hindi po kung ano-ano. Kaya, yun lang po, masasabi ko, dasal lang po, saka makisama ng maayos sa employer para pakisamahan ka din po nila ng maayos. Ganun lang po. Ayun, maraming salamat. Congratulations. Ay, naku, galing-galing. God bless you. Si Miss Lynn. Miss Lynn, ikaw. Yes Miss po, Lynn, yes po, ma'am. ikaw naman baka may mga mensahe ka sa ating mga kababayan, lalo na yung mga papunta pa dyan. Yung mga first-timer at yung mga second-time around. Nasa iyo pagkakataon, Ma'am Lynn. Okay, ang masasabi ko lang po sa mga kababayan natin na nais magpunta dito sa Qatar, baonin lang po ninyo talaga yung tibay ng dibdib at saka Naku, humina. noon, dasalin nyo po na maging okay kayo. Mhm. Pero, ibig gawang sabihin nito, kailangan talaga ay, paano ngayon yung ilan ba yung anak mo, Lynn? Miss Lynn, Tatlo po sila. Ikaw lahat nagbumuhay Yes po. niyan? Yes po. Pero kailangan ko pa rin ikaw makausap tungkol doon sa, alam mo, marami katulad mo na nag-a-abroad. Ha? Gusto ko marinig sa iyo, Miss Lynn, ha? Kakausapin ka pa ta. Okay, si Kap Irene. Yung mga papaalis na katulad, wala si Kap Irene? Yes po. Oh, ikaw naman, anong mensahe iiwanan mo sa ating mga kababayan? Lalo na yung mga aalis ngayon, yung mga first time na pupunta ng Middle East. So, sabi natin Middle East na lang. Yes po, ma'am. Lalong-lalo po sa mga baguhan ngayon kasi ang daming mga reklamo namin ngayon. Pag-isipan niyo po, umarap kayo sa salamin, kausapin sa sarili niyo kung talagang kaya niyo po ang trabahong Middle East. Kaya kasi po dito, hindi po natin masasabi na overwork po lahat ang mga reklamo nila. Kasi overwork po. Pero yung overwork po na yan, hindi dire-diretso nagtatrabaho po, ma'am. May mga oras din na pwede kang mag-relax, pwede kang maupo, nasa tayo na rin yan. Kaya nga lagi kung sinasabi, tandaan nila yung time management. Kasi once na may time management sila, alam nila kung ano ang mga sunod-sunod na gagawin nila. Yun, nako. Huwag sila muna
basta mag-upload lang sila para sa kinabukasan nila. Hindi maganda yung magiging amo nila, try another one. Because hindi deserve din nun is subukan niya. Huwag siyang mawala ng pag-asa. Sabi nga, pagsubok lamang mga yan. At tandaan natin laging sakripisyo, no? Matibay na sakripisyo talaga. Well, wala naman po tayong oras. Ako na maraming salamat sa inyong tatlong Maria. At syempre tatlong Maria at tutulungan natin syempre of course ang ating si Miss Geraldine. No? So, maraming pong salamat sa inyo dyan. Ako, ang galing-galing nyo talagang tatlo. Sa inyo palang tatlo, buo na ating programang Advocates Connect. Maraming salamat. See you next Monday. See you. Yes po, ma'am. Thank you po. And salamat po. Bong gabi. Yeah. Nandito po kami kay Ma'am Faye from Kakampi Online. Okay. At syempre, Sir Bong. Ako, Sir Bong. Ikaw na po ngayon nasusunod naming Oo nga. Maraming may salamat. live din po kami. Para sa mga advocate. Online na naman po. So lahat tayo. Panggabi naman po kami. Okay. At lagi po natin tatandaan, ang pag-abroad po ay hindi po madali. Ito po ay mahirap na desisyon para sa katulad nating babae. So with that, sabi nga natin, lalagyan natin lagi ng tuldok ang mga paghihirap natin ito. Ibig sabihin, hindi habang panahon kayo ay mag-abroad, paghandaan ang pag-abroad. At dapat tayong lahat ay maging mapag-ipon sa atin. Ibig sabihin, huwag tayong waldas sa ating kapirahan. Turuan nating pamilya na kayong lahat ay hindi dapat ganong kawaldas sa pera. Okay, muli po ito yung likod Fe Nicodemus para sa ating Advocates Connect. Maraming pong salamat. Thank you very much. Kap Irene at sa lahat ng bumubuo ng MCBO. Yan. Through Founder Bong David. Thank you very much po. Thank you po, ma'am. Bye-bye po.